Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa ABS-CBN News. Nagreklamo si Senator Soto dahil parang may sindikato, may sindikato sa loob ng Senado dahil yung draft ng Blue Ribbon Committee report tungkol sa flood control scandal may nag-leak na hindi nila nabantayan, kaya nabulabog ang Blue Ribbon Committee ngayon. Kaya ito, nagrereklamo si Senator Soto. Okay, ito, title: Soto denounces leak of draft of Blue Ribbon Committee report on flood control scandal. Kagabi ito na pinost ng Billionaire News Channel. Magaling itong Billionaire News marami silang sources. Nakukuha nila in advance yung mga report na ganyan. Okay, Senate President Soto on Tuesday denounced the circulation of a draft committee report of the Senate Blue Ribbon Committee on the alleged flood control scandal. Among others, the draft report recommended the filing of criminal and administrative cases against 3 of their colleagues, minority senators Jingo Estrada, Joel Villanueva, and former Senate President Francis Escudero, whom Soto ousted in a coup last September. Soto also acknowledged receiving a letter from Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri and Senator Sherwin Gatchalian and GB Ejer Soto. It's not an official report. Sabi niya, the official one will be discussed tomorrow pa. Mali yung nag-leak na MRO, Media Relations Officer. Soto said of the committee report as well as the withdrawal. Ayun. Bakit lumabas yung report? Hindi bawal talaga yan. Kailang anong ibig sabihin niya na there is something, someone inside na I don't know. Baka hindi maligaya sa nangyari, or baka alam mo na yung tukso kung minsan mayroong may mga offer na hindi mahirap tanggihan, kaya yun lumalabas, leak report. Maraming ganyan sa kahit nga sa palasyo may mga anong tawag doon, mga palace documents na supposed to be last year yan ang dami confidential, bigla na lang lalabas. Ang palasyo sinasabi lang na hindi totoo yan. So sa palasyo noon, maraming puting ahas na nagpapalabas ng maganyang dokumento. Karamihan noon si Maharlika ang nakakatanggap ng mga leak reports. Example, yung yung PIDEA leaks. Saan ba nanggaling yun? Sa loob ng PIDEA. Binigay kay Maharlika, nilabas naman niya. Ayun na nga, yung aligasyon na ang Pangulo nung senador pa siya na-involve na siya sa mga ganyang aligasyon sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. So, halos sa lahat ng basta depende yan sa galing ng mga Ang isang magaling din yan na kumuha ng mga report na ganyan, Manila Times. Example, sa AFP, yung dinisband silently yung Vice President Security Group, dinisband. Tahimik lang Mamaya nilabas ng Manila Times, mayroong general orders, tunay talaga. So ano ang implikasyon nitong leak report? Nako, may mga umaangal. At yun yung next topic ko, may 3 senador na umangal. At baka ito na yung bunsod ng hindi maligaya ang ibang senador sa
majority black. Okay. Flood control scandal. Pinapakasuhan 3 minority black senators. Wow naman. Kumusta sa Kongreso? Sabi nga ni Senator Amy, bakit mga senador naman tinatarget? Di ba ang flood control scandal nagmula sa Kongreso? To me, that's correct. Saldico and Martin Romualdez. Pinangalanan na yan ni Congressman Toby Chanco Nagalit pa nga ang Pangulo. Tinawag niya, pinagalitan si Romualdez. Bakit pinapakialaman yung budget? Pondo, tinatanggalan ng pondo ang mga flagship programs ng gobyerno at nilalagay kung saan-saan. So, nasaan ang mga kongresista? Dalawa lang ang... Hindi nga, isa lang Si Saldico lang ang alam kong nakasuhan. Correct me if I'm wrong Saldico lang ang nakasuhan. May warrant of arrest. Yung ibang mga kongresista hanggang freeze order lang. Sina Garjola, magkapatid na Yap, na freeze lang ang kanilang mga accounts. Kailan kung kaso, wala pa akong na-monitor na sinampahan ng kaso doon sa Sandigan Bayan. So ito lang si Saldico ang kongresista. Ang senador lang, ex-senator. So ang tanong, big fish ba si ex-senator Revilla? To me, it's not. Si Saldico, big fish? Yes. Yan. Kailang, hindi naman nila mahuli-huli. So saan ang hustisya? So, bakit senador ang tinatarget? Kaya hindi mo maalis yung spekulasyon dahil minority nila. Ito, spekulasyon lang ito, walang basihan. Minority black, I think si Attorney Rowena Guanzon ang nag-post nito na gusto nilang tanggalin ang mga senador sa minority black na sumusuporta kay VP Sara para pagdating ng botohan ng impeachment, mabawasan sila. Sa ngayon, yung Siam, nawawala si Bato. Itong 3 kakasuhan, mawawala rin. Di minus 4 na. Di 5 na lang ang boboto sa acquittal ni VP Sara. Kailangan niya ng Siam. Parang ganon. So, good luck sa Blue Ribbon Committee report na medyo bolilyaso na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga Anugero. Nani ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige kay mangitag budget bang atop. Karon nga lain nag-sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so
halos na 40 ka balay. Dagan-dagan na gyud mo. Dagan-dagan nag So dagan pa karon ang nanginahanglan. daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.